Good day mga farmers. So, skip natin yung sheep production series. Go tayo dito sa mga medicines. Number one is itong iron supplementation in ruminants. Madami akong nakikita na nagpo-post about dito. Basta anemic, iron. So, hindi po ganon. Hindi ganon yung treatment natin pagdating sa anemia. Kailangan nating ma-identify kung ano yung nagkakos ng anemia. So, iron supplementation in ruminants, when and when not to administer. Una, alamin muna natin kung paano na-absorb si iron. Iron absorption in ruminants, cattle, sheep, goats, and buffalo. Low intestinal iron absorption under normal condition. Compared mo siya sa monogastric. Ano ba yung monogastric? Yun yung aso, yung baboy. So monogastric sila. Isa lang yung stomach. Rumen environment. Pag mataas yung rumen, high pH, sulfide, and phytates, nagbabind yun sa iron. So, magkakaroon ka ng poor bioavailability dun sa system. Kapag ka naman excess yung dietary iron mo, usually magkakauses ka ng chronic problem, not acute poisoning. Pagka sa monogastric, acute poisoning ang nangyayari. Dahil nagkakaroon ng oxidative stress. Pero dito sa ruminants, bigay ka ng bigay dahil anemic, bigay ka ng bigay ng iron, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng chronic problem dahil nabablock niya itong pag excess na yung iron, nabablock niya si copper, zinc, and manganese absorption. So, nagkakaroon ka ng secondary mineral deficiency. Paano ba yung mechanism niyan? Sabihin nyo, copper deficiency siya, pero bakit anemic pa din? Kasi, yung sa transport block, yung transport block, si seroplasmin, isang oxidative enzyme, kailangan niya ng copper. Ngayon, kung walang copper yan, hindi matatransport itong si Fe3 na iron din. So, marami ka lang iron sa loob ng system, pero hindi mo matransport kasi wala kang deficient ka sa copper. Ngayon, ang gagawin nyo, mag-i-inject na naman kayo ng iron. So, pinadami nyo lang yung iron, then binlock nyo ng binlock si absorption ng copper, manganese, at saka ng zinc. So, ganun pa din, anemic pa din. Next is iron toxicity levels. This is common sa ruminants. In diet iron, normal siya ng 50 to 100 parts per million dry matter. So, toxic dose niya is at chronic exposure, matagal na exposure, more than 500 parts per million. Common sources natin ng toxicity levels, pag contaminated yung soils, soil contamination, and nandala mo dun sa silage. Then, high iron concentration sa tubig, more than 0.5 parts per million. Then, injectable iron overdose. So, hindi naman kailangan kasi ng kambing, ng tupa, nag-i-inject tayo. So, ang mangyayari, nagkakaroon ka ng overdose ng iron and mauuwi yun sa toxicity. Pero nga, chronic siya, hindi siya itself na iron yung nagiging problem, kundi yung nabablock niyang other minerals, yun yung nagiging problema. Clinical signs, nagkakaroon ka syempre ng poor growth, anemia, iron blast due to copper. So, yung na-discuss natin kanina doon sa mechanism na yon, na kailangan ng copper para matransport yung iron. So, kung wala yung copper, kung kulang siya, hindi rin matatransport yung iron. So, may anemia. Next is yung diarrhea. So, pag chronic na, nagkakaroon ng diarrhea. Reduced fertility. Kaya nga, si manganese. Pag sobra yung iron sa katawan, nabablock si manganese. Ang tendency, si manganese is precursor yan doon sa progesterone and estradiol. Yun yung sa estrous cycle, tsaka dun sa pregnancy. And congenital abnormality, manganese din yan. Kapag deficient din sila sa manganese, mineral deficiency, mangyayari, hindi magkakaroon ng magandang ossification at magkakaroon ka ng skeletal muscle abnormalities, poor yung estrus na expression, reduce yung conception rate, hindi magbubuntis, dahil nga hindi naglalandi,
weak calves or lambs. Dahil yung buto, pagka deficient ng manganese, hindi na de-develop na maayos. Acute iron toxicity is rare. So, rare siya sa adult ruminants. So, common siya kapag sa kid. Usually, pagka nag-inject ng sobra. And sa monogastric. So, iron dosing, kung kuwari naman nagkukulang tayo ng iron, ito naman dito naman tayo dapat nagbibigay. Una, injectable iron neonates only. Ibig sabihin yung mga bata. Sa piglets, common siya. Bakit? Because they are not exposed doon sa environment. Pero yung mga native na baboy, kahit di mo injectan ng iron, naka-survive. Dahil, first days pa lang nila, yung mga native, nakalaglag yan sa lupa, nakalatag sa lupa. Nakakakuha na sila ng iron doon. In lab and kids, so around 100 to 200 mg IM, single dose if indicated. Kung di naman indicated at ma-okay naman yung iron level ng kid, di mo sila kailangan bigyan ng iron. Oral iron, rarely needed. Pero mayroong mga gamot like red cell na available, yun, binibigay nila. Pero sabi nga, kung di naman kailangan, hindi natin kailangan bigyan. Treatment by addressing the anemia. Treatment anemia by addressing. Ito yung kailangan nating ma-identify is, number 1 kasi is parasite. So sila yung nagko-consume ng dugo. Usually si Haemonchus contortus, siya yung nagko-consume ng dugo. Umuubos ng red blood cells. So kung bigay ka ng iron, ang problema mo naman pala is parasite, wala din. Then copper deficiency. So yun nga, yung mechanism kanina na hindi rin matatransport si iron kung kulang ng copper. Then nutrition. So routine iron supplementation in adult ruminants is not recommended. Because marami ng iron sa lupa, when they graze, sa forage, sa tubig, may iron din. So ba't ka pa magbibigay? Whereas pag nagbigay ka at sumobra, may bablock mo yung mga mas importanteng minerals sa katawan. So, take away note, excess iron does not usually cause toxicity by itself. So, hindi siya yung kundi yung na-antagonize o yung mga nabablock niyang minerals. Yun si zinc, si manganese, and copper. Never extrapolate iron dosing between species. So, yung kambing, ruminants, tsaka monogastric, magkaiba sila ng absorption, kaya hindi dapat pinagpaparehas ang dosaging nila. So, usually sa ruminants, inject ka ngayon, ulit niyan mga 1 month. Pero, if needed, kung hindi naman, at hindi mo rin identified na iron deficiency talaga siya, hindi mo kailangan magbigay. Cattle on high iron water appear anemic. So, mukha siyang anemia. Then, unthrifty, pangit din yung balahibo. Iron intake is high, copper absorptions is black. So, magkakaroon ka ng secondary anemia. So, giving more iron may worsen the problem. Correct approach, copper supplementation, plus reduce nyo yung iron source. So, yan. Ganito yung nangyayari kapag may manganese deficiency. Nagkakaroon ng dwarfism, abnormal yung bones, lahat yan dahil sa excess nakakabigay ng iron.